Ang grupong Piston, simula nung magsimula po yung sigalot sa Middle East, hindi kayo kailanman na ipatawag ng LTFRB? Wala pong nagaganap na pag-uusap sa kasalukuyan. At sabi ko nga po, nakaharap lang natin yung Department of Energy. Oo, yun nga po yung nagkaroon binanggit ng nyo. hearing sa Senate. Oh, so Opo. sino Pero po? yung iba nga yung po. May binabanggit kayo, may ilang grupo na nakaharap na nila ang LTFRB o maging ang DOTR o ilang ahensya ng gobyerno. Bakit po hindi kayo kasama? Yun ang hindi po natin na maintindihan dahil sanay naman tayo na lagi-lagi tayo hindi in-invite ng ahensya ng gobyerno. Dahil alam naman nila yung ating pong posisyon ay nakabatay talaga doon sa interest ng ating mga mamamayan. Kaya namumonitor po natin sa mga social media, nagkaroon po ng pag-uusap, yung ibang transport sector, nagkaroon po ng ganito, ng ganyan, dahil ng ganyan. Pero hindi po tayo naiimbitahan. Oo, sige po. Ipaparating namin ito sa LTFRB kung bakit po hindi kasama yung grupo nyo sa naipapatawag. Ang representante nyo po sa Kamara, meron po bang paramdam sa inyo? Sa ngayon po ay mayroon pong bill na sinusulong yung Makabayan Coalition, yung ating mga kasama sa mga tinatawag ng Makabayan. Kaugnay nga dito sa usapin ng pagbasura dito sa old regulation law. At yung huling datos natin ay halos nasa 50 mga congressman na yung pumapabor dito sa pagbabasura nga dito sa old regulation law sapagkat halos sa 28 years na, magto-29 years na mamayagpag ito nga batas na ito na kung saan ay 29 years na rin tayong patuloy na pinapahirapan. May mga House bill po na isinusulong po sa loob po ng Kongreso. Oo, pero meron na rin pong doon sa usapin po ng estate tax, doon sa usapin po ng VAT. Opo. Meron na po rin mga House yes, may mga bill nakahain na nga po doon. Oo. Tamo diyan tinutukoy ko yung talagang representante ng mga drivers. Di ba meron ba ngayon sa Kamara? Hindi po ba nagpaparamdam po sa grupo ng mga jeepney drivers? Wala pong patawag. Wala pong patawag yung Committee on Transport ng Kongreso. Okay, sige po. Panawagan niyo po finally sa ating gobyerno dahil nga bukas may nakaamba na naman pong taas presyo sa diesel at sa gasolina. Sa atin ay ang kagyat na panawagan natin sa pamahalaan kay Bongbong Marcos ay kagyat na ibasura ang old regulation law, tanggalin po ang estate tax sa tambat sa langis at kagyat na magkaroon ng rollback balik sa dating presyo na 55 pesos bago nagkaroon ng agresyon ng Estados Unidos. Oo. At tayo ay nananawagan din sa ating mga mamamayan na talagang kailangan po natin magkaisa, kailangan po natin kumilos para labanan itong mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil lalo na sa ngayon ay lalong hindi na makaagapa yung maliit na kita at sahod ng ating mga mamamayan. Magkaisa po tayo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.